Kumusta mga kano? Ako ang inyong host Kuya Kaloy at ito ang No PH, ang channel na naghahanap ng katotohanan sa likod ng mga kwento na hindi madalas pag-usapan. Ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na medyo kakaiba at medyo nakakatakot. Paris Fashion Week, ang pinakasikat na fashion event sa buong mundo. Pero nitong mga nakaraang buwan lang, tila hindi lang fashion at design ang nakita ng mundo sa runway. Nakita nila ang mga simbolo, ang mga ritual, ang mga imahe na parabang galing sa isang horror movie. At ngayon, tututukan natin ang malalaking katanungan. Ano talaga ang nangyayari sa Paris Fashion World? Ano ang koneksyon nito sa kontrobersya ng Balenciaga? Sino ang misteryosong babaeng Queen Bertha na laging lumalabas sa tabi ng mga sikat na tao? Sa Paris Fashion Week nung nakaraang buwan, ilang shows ang nagpakita ng mga bagay na talagang nakakaistorbo. Lalo na sa mga avant-garde na runway na tinawag ng ilan na demonic o parang may mga madilim na simbolismo. Mga modelong halos hindi na mukhang tao at mga outfits na tila sumasalamin sa kamatayan o pagkasira ng katawan. Nangunguna dyan ang brand na Fecal Matter. Sa unang dinig pa lang ng brand, mapapakunot noo ka na talaga. Fecal, ibig sabihin dumi ng tao o hayop. Parang sinasabi nila dito na okay lang na maging fashion ang itinuturing nating marumi o nakakadiri. Ang kanilang mga modelo ay nagpakita rin ng mga distorted na mukha na may kasamang dugo, mga modelong may itim na hood na parabang ritual ng kulto. At sino ang celebrity sa opening ng kanilang show? Walang iba kundi si Marilyn Manson. Siya lang naman ay isang ordained na satanistang rock icon na naging controversial sa buong mundo dahil sa kanyang madilim na background at satanic confessions. Nang tanungin ng mga designer kung bakit ganito ang kanilang koleksyon, ang sagot nila ay simple lang. Satire lang ito, pinagtatawanan lang namin ng mga elite. Pamilyar ba ang ganitong sagot? Kasi ito rin ang laging sinasabi ng mga Hollywood stars kapag tinanong sila tungkol sa occult symbols sa kanilang mga music video. Art lang ito or way of expression lang. Tapos may isa pang show na tinawag na The 1%. Dito ang mga modelo ay may nakasulat na logo ng cult or kulto in Tagalog sa kanilang damit. May puting guantes na may pulang palad na parang may dugo. Ang mga mukha nila ay halos hindi na makilala. At may isa pang modelo na may pera sa kanyang mga mata na para bang bulag sa kayamanan. Ayon sa mga designer, ang bawat piraso ay kumakatawan sa mensahe tungkol sa pinakamakapangyarihang mga tao sa mundo, ang tinatawag nilang The 1%. Mayroong tatlong pangunahing tema sa The 1% Show na kapag tiningnan mo ay parang may lumalabas na pattern. Una, pera at kapangyarihan. Nakita natin ang mga modelo na parang bulag dahil sa pera. Ito ay simbolo ng pagkaalipin sa kayamanan. Pangalawa, ang mga dugo sa mga kamay. Ang pulang palad ng mga guwantes. Ayon sa mga designer, ito ay kumakatawan sa dugo sa mga kamay ng mga makapangyarihan. Ang mga taong may kapangyarihan na gumagawa ng kasamaan, kahit nagdarasal sila, ang kanilang mga kamay ay puno ng dugo. Pangatlo, kulto at relihiyosong katapatan. Ito ang pinakamaliwanag na simbolo. Kulto na mismo ang nakasulat na brand. Nagbubuo din sila ng bilog na formation na parabang isang madilim na seremonya. Kung ikaw ang tatanungin, normal na fashion show pa ba ito? Pero wait muna, kasi ang lahat ng ito, ang kulto, ang mga simbolo, ang madilim na imahe, ay parang nagsimula sa isang brand na marahil ay narinig mo na. Isang brand na ang pangalan mismo na kapag isinalin mo sa Ingles at Hebrew, ay tumutukoy sa isang sinaunang Diyos-Diyosan. At kapag nalaman mo kung ano talaga ang totoong ibig sabihin ng brand name na yan, ay baka hindi mo na ulit tignan ang fashion world ng parehong paraan. Noong 2002, isang advertising campaign from Balenciaga ang gumulat sa buong mundo. Balenciaga, isa sa pinaka-popular at pinakamahal na fashion brand sa mundo, ay naglabas ng mga larawan ng mga batang hawak ang mga teddy bear na may suot na BDSM theme. Ito ay may kinalaman sa sadomasochism
mga tema na hindi angkop sa kabataan at makikita mo lamang sa mga adult industry. Ang mga sikat na celebrity na nag-i-endorse ng Balenciaga tulad nina Kim Kardashian at Bella Hadid ay nagbigay ng pahayag. Ang Balenciaga ay nag-apologize. Sinabi nila na mali ang campaign. Pero narito ang part ng Balenciaga na hindi napapansin ng karamihan. Ang salitang Balenciaga ay nagmula sa salitang Basque na Balenciaga. Pero ang salitang Balen, kapag tiningnan mo sa konteksto ng sinaunang wika, ay nangangahulugang Baal. Baal ang Diyos-Diyosa ng mga sinaunang Canaanite na ginawan pa nila ng isang malaking rebulto noong panahon ni Moses. Sa Hebrew, ang Baal ay literal na nangangahulugang Panginoon o Hari. Ang mga tao na sumasamba kay Baal ay gumagawa ng mga seremonya, mga ritual, at kahit sa historikong talaan ay may mga kasamang ritual na sakripisyo. Ito ba ay isang coincidence? At ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga pinakamalaking misteryo sa likod ng entertainment at fashion world. Narinig mo na ba ang pangalang Queen Bertha? Sa mga online community na nag-iimbestiga ng mga koneksyon sa pagitan ng mga sikat na tao at ng mga occult or secret society, laging lumalabas ang isang figure, isang babae na laging nasa background. Hindi siya sikat, hindi siya nasa cover ng magazine, pero palagi siyang naroon sa mga event, sa backstage, sa mga larawan. Ang ilang mga mananaliksik at conspiracy theorists ay nagtatanong, sino talaga si Queen Bertha at ano ang kanyang papel sa buhay ng mga celebrity? Ayon sa mga conspiracy theorists, si Queen Bertha daw ang taong kumikilos bilang gatekeeper sa entertainment industry. Siya daw ang nagbubukas o nagsasara ng mga pintuan ng mga celebrities. Meaning kapag ang isang artista ay nais pumasok sa mataas na antas ng fame at kapangyarihan, ay may sinisingil si Queen Bertha na kapalit na presyo. May kailangan silang gawin, suotin, ipahayag o sundin. Isipin mo, bakit paulit-ulit na lumalabas ang parehong mga simbolo, pentagram, mata, pyramid, sa mga concert, music video, at ngayon, pati sa fashion shows? Again, ito ba ay simpleng coincidence? O bahagi na ito ng isang sistema ng messaging, isang paraan ng normalizing ng mga ideya, at imahe na dati ay itinuturing na hindi normal o ipinagbabawal? Inihahanda ba tayo ng fashion, ng entertainment, ng media, para tanggapin ang mga bagay na dati ay hindi natin tinatanggap? Isipin mo ang trajectory. 10 years ago, kung makakita ka ng modelo na may devil horns, parang horror theme, o tila may ritual na nagaganap sa event, malamang siguro ay shocked ka, di ba? Pero ngayon, may mga tao na nagsasabing artistic expression lang yan. Ganito gumagana ang normalization. Dahan-dahan, unti-unti. Hanggang sa isang araw, ang dating kakaiba ay nagiging karaniwan na sa pamamagitan ng fashion, ng musika, ng kultura. Kasi ang mga damit na sinusuot mo, ang mga imahe na tinitingnan mo araw-araw, ay may epekto ito sa iyong isipan. Ang Paris Fashion World ay patuloy na mag-e-exist. Ang Balenciaga ay patuloy na magbebenta ng mga bags at sapatos. Ang mga sikat na tao ay patuloy na magsusuot ng kanilang mga designer outfits sa red carpet. Pero sa susunod na makakita ka ng fashion show na may kakaibang simbolo o occult imagery, tanungin mo muna siguro ang iyong sarili, ano ba talaga ang mensahe nito sa akin? Kasi ang pinakamapanganib na uri ng impluensya ay ang impluensyang hindi mo namamalayan. Maraming salamat sa inyong oras sa panunood. Kung nagustuhan nyo ang video, baka pwedeng paki-like at subscribe naman ito, kaibigan. Malaking tulong na po yan sa ating channel. Huwag mo na rin kalimutan i-check ang iba pa nating strange and mystery videos na siguradong magugustuhan nyo by simply clicking the link at the comment section. Until next time, ito po si Kuya Kaloy, ang inyong host, at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na episodes ng No PH. Maraming salamat po.